At alam naman natin po na ang aggression o yung war ay hindi po option po sa atin yan. So, I believe magandang track po natin yan, diplomatic track, no? Kailangan natin na yun ang gawin. At the same time, we should also strengthen our alliance and cooperation with other countries, especially the United States and Australia. We need to balance the power here in the region. So, at the same time, even without this issue right now with China, dapat naman tuloy-tuloy ang modernization ng ating armed forces because regardless of whatever happens, it is the duty of our armed forces to defend this country. So, we need to modernize our armed forces. Kung naalala ko nung 1990s pa, meron ng plano para sa modernization ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, kaya nga naibenta yung mga kampo. Of course, alam natin, wala yung pera, walang nabili na equipment. Inubang plano nun para sa modernization, mga equipment na nabibili. Yung po ay dapat i-revise ngayon, pati sa bagong pangangailangan, o sundin na yun, pondohan na naman. Actually, nagpasa po tayo ng new AFP modernization law, no? Extending another 15 years. Kasi yung previous na modernization law, wala tayong makikita ng maliwanag na improvement sa ating armed forces. So, meron po tayo ngayon for the next 5 years, I think around 75 to 80 billion is allotted to the modernization of the armed forces. That is why ito po yung kasama ngayon sa pag-procure ng ating mga basic equipment sa ating tropa at itong pag-procure ng ating fighter jets. No? So kasama po ito sa programa ng modernization. Alright. Yun po lahat ang katabi natin dyan sa Southeast Asia, nagbibilihan na ng submarino. Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore, at nagbibilihan sila ng modern frigates. Tayo ni Corvette, wala. At makabago, top of the line yung kanilang mga fighter jets. Dapat upang i-ampok natin yung mga bibili natin na gamitan sa China. Unang-una po, it boils down to economic priority. So wala naman po tayong enough resources, mahirap po tayo mag-procure ng gamit na wala po tayong pondo. So I believe, sa akin po karanasan bilang former member of the armed forces, kailangan muna po unahin po natin yung basic equipment, yung shoot, move, and communicate, yung ating transportation, ang ating communication, yun po ang unahin natin. And then yung ating mga small craft na considering that we are an archipelagic country, yun po unahin natin. As compared dun sa mga malalaking barko, example, itong ating Corvette nga at sa frigate, na blue water na po ito, no? Malaking pondo ang gagamitin dyan dahil hindi lamang yung barko ang bibilhin mo dyan, yung maintenance, yung equipage niyan, no? So kahit bumili po tayo, hindi naman equip ng kagamitan, magkasayang lamang tayo ng pera. So, I believe, magsisimula po muna tayo doon sa maliliit as we progress with our modernization sa armed forces. The Southeast Asian Treaty Organization Asia Pacific Treaty Organization. I think it's time for that to ensure a balance of power among the Asian countries that may be affected by China's military ambitions. I guess, unang-una po, dito pwedeng ASEAN pala, nagkakaroon na po tayo ng agreement to peacefully settle situations in the region. However, apektado po kasi na influence ng malaking bansa ng China yung ibang members of the ASEAN. That is why, kailangan po natin ng meeting with other bigger countries like NATO. No? And of course,
meron po tayong pending Pa-zoom. Pa-zoom nga ito. Hindi ko mapindot. Zoom. Yung kanan. the increased rotational presence ng United States sa bansa. Yan, yung pinutin mo yan. So, the government should be decisive in this matter because kailangan po natin ibahan yung power. Magalaw yan, sir. Dapat may try. Region, considering that tayo isang maliit na bansa lang, hindi po natin makakayanan po ito kung tayo lang ang How do you think about the security alliance? Which country should compose the security alliance? Which Asia, Asia Pacific, Japan, all the way down to Australia. How do you call that? You're in favor of security alliance like that? Yes, I am in favor of that. May mga issue po tayo sa ibang bansa, like China, Japan, and South Korea. I think we need to have a closer security coordination with these countries. Dumating na rin po sa ating panel si Professor Leonard Briones at si Congressman Rizal ng Caloocan. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Professor Briones, dating treasurer ng ating bansa, pagkakaperahan, pagkakagastusan, so yung maganda natin matanong. Ma'am, yung 2014 budget, sa inyo pong pagsusulit, There is as much as ghost project and ghost employees in the local government. No, may mga pork barrel yan. So, ang pwede natin kung tawagin niya, we should call for an increased transparency and accountability sa ating local governments. No, kasi automatic yan, year in, year out, nagbibigay po tayo ng ira sa local government. And yet, hindi po natin tinitingnan, in-account. No? Ay, ito namang issue sa pork barrel, aksidente. No? Kung walang lumabas na issue ng pork barrel, hindi po natin naimbestigahan yan. Ngayon, kung walang issue na controversial sa local government, hindi rin natin imbestigahan yan. Pero as much as possible, dapat lahat ng agencies, including the local government, dapat i-increase natin yung accountability. No? Sir, since the Supreme Court unconstitutional pork barrel at the way it used to be sa mga falls, sabi nyo na zero in because sa Congress ganda ang senators. Dapat ba ganun din ang maging policy buwagin din ang pork barrel for LGUs? Ang If unconstitutional... you're going to go with the argument of Mang Briones that the law applies to all. Ano lang kasi tingnan po natin kasi yung unconstitutionality. Dalawa lang po nakita po namin doon. Una-una is, hindi dapat post-enactment. No? Wala tayong post-enactment intervention. No? Naging illegal siya. So kung ginawa mo pre-enactment, nakalagay sa GAA, nawala na po yung issue ng unconstitutionality. Pangalawa, dapat po ay itemized, naka-line item. Hindi siya lump. So, doon lang po ang issue ng dalawang issue na yan. Ngayon, kung makikita natin sa local government na it is approved by the council and then naka-itemized, I think walang problema yan. Pero yun nga, through the office of the mayor, may binibigay na lump doon sa office of the mayor na naging pork barrel ng mga konsihal, yun din ang ating tingnan. I do agree na dapat tingnan ko yan. So, but when it comes to the issues, it's anti-dynasty, kami naman po we support the bill. Once it is put on the floor, I believe susuportahan po namin yung issue ng anti-dynasty. Of course, because I believe na hindi lang naman monopolyo ng iilang pamilya ang pagsiservisyo sa bayan. So, dapat mabigyan ng mekanismo na mabigyan ng oportunidad yung mga iba pang deserving leaders sa ating bansa. Dahil example sa lokal, kung isang pamilya lamang ang nakokontrol niyan, malaki ang posibilidad na kumbaga mamanipulate ang resources and power. So, of course, pag-uusapan pa ito, yung detalye nito, no? Dahil we understand marami pong magkapamilya sa gobyerno, sa Kongreso. No? So, dapat pag-usapan pa yan dahil sila ang unang maituhan at dapat pakinggan natin sila. Taga-saan ka? Mas pag-invite ko dito, rest assured na yung Kongreso kasama po kami ay continue to do our job, lalo na po sa issue na walang pork barrel. It's a process pa naman. No? So,
importante po dito, ang sinasabi po natin, ay transparency at accountability. Kasi regardless po yung budget kung saan, ang importante po dito kung sino ang sa likod ng budget ng mga office. So, thank you very much. Uulitin ko yung kaisa-isa kong theme song. Bantayan pa rin natin ang budget. Hindi pa tapos ang ating advocacy at paglalaban. Ulitin ko, malaki ang ating budget, pero less than 1/2 niyan ay yun lang makikita natin. So, napakaraming lump sum, may special purpose funds, may intelligence funds, may confidential funds, kung ano-ano dyan, at even at the level of the agencies. Nasa atin, para sa akin hindi natin hihintayin na ang gobyerno mag-reform sa kanyang sarili because it's against human nature. I believe that. Tayo mismo, mabantayan natin, we demand accountability. We demand that the FOI will be passed. We demand that kung hindi mapapasa ang anti-dynasty, ay tayo na sa ating balota o we take people's initiative para tayo na mag-action. Thank you. I worked for the abolition of the Sangguniang Kabataan, and Sangguniang Kabataan is now temporarily abolished. Right? So now I'm working for the passage of the anti-political dynasty bill. Palagay ko, with the combination of being realistic, palagay ko may papasa dito anti-political dynasty bill sa House. Kailangan lang talaga na yung transparency and accountability saka yung FOI bill, siguro dapat yung naipasa yun para tuloy-tuloy na yung mga reforma. Alam ko na marami naiinip sa atin sa reforma, pero wala na yatang pinakamagandang chance sa reforma kundi dito sa administrasyon ni Pangulong Aquino at ng Partido Liberal. So, gusto natin magpatuloy ang reforma, we have to support the efforts of the President and the Liberal Party. Salamat po si Congressman Derice. Na-traffic yan, galing sa Caloocan. Si Professor Briones, sa time para makasama natin sa ganito, si Congressman Gano. Medyo masama ang pakiramdam, pero kayo magkalala, hindi nakakahawa. Yung kanyang passion ang nakakahawa. Sa ating lahat, maraming salamat.